O mga taong bayan, tapusin na natin ang mga political dynasty dito sa ating bayan. Ito na ang classic example ng dynasty. Ang ina tatakbo para gobernador, ang anak para vice-gobernador. Ganon, pamilya na lang lahat, yun na lang palagi, talagang ng moment dito sa Pampanga. Che, dapat na kayong matapos. And political dynasty. O, ayan. Dinikitan ng anti-political dynasty o Andaya-mo movement ng mga stickers ang ilang campaign posters ng mga lokal na kandidato sa Pampanga. Puntirya nila ang magkakamag-anak na kandidato para sa mga lokal na pwesto sa darating na halalan. Isa sa kanilang mga dinikitan ang campaign posters ng mag-inang Lilia at Dennis Pineda na tumatakbo sa pinakamatataas na pwesto sa lalawigan. Maapektuhan daw ang pamamahala sa mga lokal na gobyerno kung mismong magkakaanak ang nasa liderato. Negosyo na ang politika, hindi ba? Ang kaba ng yaman ay kontrolado mo kapag yung namumuno ay nasa iisang pamilya lamang. Biro mo, ang mag-a-approve, ang mag-i-implement, nasa iisang pamilya. Paliwanag ni UP Associate Professor Celia Bulan, lalong lumala ang pamamayani ng mga political clan sa bansa matapos ang diktatoryang Marcos. Sa kabila kasi ng prohibisyon na itinakda ng 1987 Constitution laban sa mga political dynasties, hindi ito maipatupad dahil sa kawalan ng batas na mag-iimplementa dito. Maalalang ilang petisyon laban sa mga political dynasties ang ibinasura ng Korte Suprema dahil tanging batas lamang daw mula sa lehislatura ang makakapagbawal nito. Mahigit 2 dekada na itong hindi na ipapasa sa Kongreso. Karamihan din po sa mga nakaupo sa Kongreso na tumatanggap ng 70 million pork barrel bukod sa mga sweldo nila, benefits, privileges ay mga political dynasties. So maliwanag po na uupuan po nila hanggang hindi umiinit yung mga puwit nila. Sa datos ng Andaya-mo, 76% ng pamamahala sa bansa ay nasa ilalim ng mga political clans. Matatapos lamang daw ang pamamayani na ito kung hindi na sila iboboto ng mga mamamayan. Ang iisang boto ay hindi iisang boto pag nagkakaisa. Your vote is power. Kasama si Justin Dizon, ako si Don Soyong Alerto Alisto sa Pagbabalita.